Samantala, tukoy na po ng pulisya ang suspect na bumaril at pumatay raw sa nakagitgitan niyang rider ng motorsiklo sa Quezon City. Ang salarin, may dalawang baril umano na tinanggalan na noon ng lisensya. Kaya sinasabing armed and dangerous siya. Attorney Gabby, good morning. Good morning. Ito, isa sa mga hindi marunong na road rage na naman. Road rage na naman. Ngayon ho nga, kilala na siyempre, attorney, yung salarin, yung suspect. Pwede ba siyang arestuhin na kaagad? Pwede rin ba siyang hulihin kahit ng taong bayan? Well, unang-una, don't attempt. Diba? Okay. Huwag kayong mag-attempt yung sa mga ordinary na mga citizens. Huwag na kayong mag-attempt. Ang gawin niyo po, pumunta po kayo sa pinakamalapit na pulisya. At sila po, ang siyang atasan ninyo na siyang mag-umaresto. Huwag po kayo. Diba? Besides, he might have a gun. So, it's not good. Yes. So, pwede siyang arestuhin ng pulisya or ng kung sino mang mga agents ng gobyerno. Pero ito dapat ay may warrant of arrest by this time. Okay? At dahil nga dito, kung kailan ba makakuha ng warrant of arrest, tapos sabihin ng iba, pwede ba yun? Kasi po sa ilalim po ng batas natin, pwede lang po yung warrant of arrest only kung nangyayari sa harap nyo, ibig sabihin ito ay in flagrante delicto. Or pangalawa, kapapangyari pa lang nung krimen at meron kayong personal knowledge na yung suspect nga ang gumawa ng krimen. So ngayon na ilang araw na rin ang lumipas, kailangan ang requirement, kailangan ng kumuha ng isang warrant. Saka positively identified na siya, no? Oo. Kasi bago naman lumabas ang isang warrant of arrest, kailangan talaga ng testimonya ng mga witnesses, aside from the fact that the car was indeed registered in his name. Nagpaparamdam na through yung kanyang lawyer, no? Ito, sinasabi, kung sakaling ang sumuko itong suspect, may chance ba na mas mapagaan yung kaso niya? Well, yes, kung yung voluntaryong pagsuko kasi yung voluntaryong pag-amin at pag-plead ng guilty, ito ay tinatawag sa batas natin na isang mitigating circumstance. Ibig sabihin, sa pagpato ng penalty ng kulong, malamang ito ay i-consider ng huwes at mabababaan ang sentensya. Take note, nababawasan lang po, pero hindi naman naaabswelto. Kaya nababawasan ng penalty, ang theory po ng batas, parang pabonus na lang yan sa akusado dahil hindi niya na sinabak pa sa matagalang paghahanap at gastos ang mga pulis at mga otoridad. Pero ang surrender dapat voluntaryo at bago pa siya maaresto ng pulis. Hindi naman pwede yung nagkaroon ng manhunt, nakapaligid ng mga pulis sa kanya, saka lang siya lalabas at nakataas ang kamay niya at sasabihin niyang dapat ay mitigating. So dapat, ngayon pa lang habang maaga, kung gusto niyang bumaba ang kanyang sentensya, ay mag-surrender na rin siya. Paano kung nagtago itong suspect? Well, sabi nga nila, flight is evidence of guilt when flight is unexplained. So, yung ganyan kasi yung mga, di ba, sa pag-consider sa dami-dami ng mga ebidensya laban sa kanya, idadagdag ang flight o yung pagtatago o pagtatakbo kung ito man ay nangyari at walang magandang explanation. Wala ring lisensya o unregistered din yung ginamit niyang baril, makakadagdag din yan. Well, dati, maaari ka mag-file ng dalawang hiwalay na kaso, isa for the murder or the homicide at isa para sa illegal possession. Pero sa ngayon po, sa ilalim ng batas, sa ilalim ng amendment ng Republic Act 8294, ang paggamit ng unlicensed firearm is a special, although not a generic, aggravating circumstance kung ito ay ginamit sa isang homicide or murder, ibig sabihin maximum na penalty ang ibibigay at hindi na pwede gamitin pa para mag-file ng separate ng kaso. Pero dito nga, ito ay assuming na itong unlicensed firearm na ito ang ginamit dun sa pagpatay dun sa biktima. Pero kung dalawang unlicensed firearm yan at hindi ginamit, magkakaroon siya ng separate na kaso for illegal possession of firearms. Ayun, sana nga talagang mahuli na rin itong suspect. Yung road rage na yan, talagang tigilan na talaga yan. Nakakalungkot. Sirang-sira ang buhay, hindi lamang ng biktima, pati yung akusado. Of course. Maraming salamat, Attorney Gabby. Maraming salamat. Kami natutunan. Ito naman, marami din tayo matututunan kina Suzy at Lynn. Good morning again, girls.